Magandang araw guys, welcome back sa aking YouTube channel, ang Diskarte Pinoy Vlog. So ang gagawin ngayon natin guys ay magwa-wiring tayo ng double tap washing machine. So bago natin simulan ay kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Huwag mo rin kalimutan mag-like at mag-comment sa baba. Pero bago natin simulan guys, ay shout out po muna sa lahat ng mga subscriber ko, sa mga viewers. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking YouTube channel. Ngayon guys, sisimulan na natin ang pagdetermine o pagkilala dito sa mga piyesa na gagamitin natin sa double tap washing machine. So ayan guys, kung makikita nyo may dalawa tayong motor. Ayan. Unahin muna natin dito sa wash motor. Ito po yung wash motor. Ayan, wash motor siya. Ito yung naglalaban sa washing machine or nilalagyan ng tubig para ma-wash yung mga damit. So ang tawag dyan guys ay wash motor. So ito naman guys yung capacitor, double capacitor ang tawag dito kasi dalawa yung laman nito, isang pang dryer at isang pang washing machine. Kaya apat yung niya, pang washing machine yung kabila at pang dryer yung kabila. So makikita natin guys, meron naman dito meron tayong wash timer po ang tawag dyan. Merong kulay red at yellow para yan sa capacitor. So makikita nyo siya guys, para to sa capacitor. So, tatanggalin muna natin. So, para yan sa capacitor. At itong dalawa naman ito, pag bago pa halimbawa magbili kayo ng timer, kailangan ito ididikit nyo o idudugtong nyo. Ito naman para sa common, line 2. Ayan, line 2. Ayan, yan guys. Para magkaroon ng source, ididikit nyo ito or idudugtong. So kung nakikita nyo guys, dapat tatlo ang wire. Wala akong nakitang dapat tatlo yan dito para hindi na tayo mag-tap dito. Ang kaso wala. Kaya ang ginawa ko guys ay tinap ko na lang dito papuntang switch ng timer. Ayan. So bago natin introduce. Ayan. Ito yung common. Ayan. Pupunta yan dito sa 220 volts na power cord o common o live. So makikita nyo guys, meron naman dito sa kanan bahagi ko na wash o spin motor. So ang tawag dito ay spin motor. Parehas sila, may tatlong wire. May tatlong wire din dito. Ayan, makikita nyo, red, blue at yellow. So ang kabila naman, meron siyang gray, yellow at blue. So mamaya guys ay titesterin natin, hanapin natin yung common. Doon muna tayo sa timer. Ito po guys yung timer ng spin timer. May dalawa lang yung yung tawag dito wire. Dalawa yung wire nya. So ayan, dalawa yung wire nya. So ang gagawin ngayon natin guys ay unahin muna natin tong wash motor. So testing natin, hanapin natin yung mismong common. Testingin natin kung nasaan hanapin natin ng pwede naman gamitin nyo guys, analog or digital tester. So ngayon guys, titesterin natin to subukan natin sa digital. Lagyan lang natin sa ohms. Ito nila sa kulay blue at kulay yellow. So mayroon siya guys ng 24.5. Yung kulay yellow 24.5. Tapos dito sa kulay gray
meron siyang 24 point, ayan, 24.6. So ayan, 24.6, halos hindi nagkakalayo guys ang kanilang reading, 24.6 ohms. So ang gagawin natin ay babaliktaran natin o lalagay natin isang probe dito sa kulay yellow. Meron siyang 45.3 ohms. So yan guys, yung ibig sabihin, ang common dito, ang common ay kulay blue. Ang ibig sabihin nito guys, itong reading nitong kulay kulay gray, tapos itong kulay yellow, ipagpa-plus nyo lang ang sum nun o yung mismong sagot nun dito. Ibig sabihin guys, yung common niya ay kulay blue. Punta na naman tayo dito sa spin timer. Dito tayo guys sa spin timer. Sukatin natin yung spin timer. May kulay red. Ito guys, may kulay red siya. Kulay red. Kulay yellow. Sa kulay yellow at 81.15. So yan, 81.4. Yan yung sukat ng yellow saka blue pala. Yellow saka blue. So dadako tayo dito sa kulay red. 7. So ang gagawin natin, itong ilalagay natin dito. Meron siyang 154.3. 155.3 ohms. O yan, 155.3 ohms. So yun lang naman, pares lang naman sa was motor. Ipa-plus mo lang yung yellow saka red, yung reading niya. Pupunta naman tayo dito guys sa so ito guys, meron siyang 9.7 microfarad. Lipat natin sa 9.7 microfarad. Capacitor. Meron siyang 9.67 microfarad. So yan, 9.7. Ibig sabihin, hindi siya sira. Good pa rin siya, 9.7. Kasi yan nakalagay doon na microfarad. So yan, 9.6 naman dito sa nasukat natin. Ibig sabihin, okay naman. Yung kabila naman, sukatin natin yung pang spin dryer. So ito, pang spin dryer. Sukatin naman natin guys. Meron siyang 2.88. 2.88. Ibig sabihin, okay pa siya. Kasi pag renown off mo, magiging 3 pa rin siya. 2.9. Halos 3 microfarad. So ito guys, okay naman yung capacitor natin. Ngayon guys, magwa-wiring na tayo. Unahin nating i-wiring yung was motor. So guys, was motor ang tawag dito. Was motor muna tayo. Was motor. Kukuha tayo dito ng dalawang wire. Ayan, dalawang wire mula doon sa timer. Ang yellow at red. Dalawang piraso mula doon sa timer. So, kukuha din tayo dito ng isang piraso mula dito sa capacitor. Ayan, mula sa capacitor at isang piraso din mula dito sa motor. So, kukunin natin. Huwag kaliligtaan o huwag niyong kalimutan na ang common na rin dito sa motor ay kulay blue. So, ang gagawin nyo lang guys, ayan, pagdudugtungin nyo lang yan. Dugtungin nyo lang. Kuha tayo dito ng isa. Tapos isa doon sa motor. Isa sa timer. Sa wise timer.
So ayan, dudugtong lang natin dito guys. Ayan, kung nakakita nyo siya guys, ayan, nadugtong na. Isang piraso doon mula sa timer, sa motor at dito sa capacitor. Ang pangalawa natin gagawin, kukuha naman ulit tayo yung natitira na panguwas motor. Ayan, isa yung kulay red, kukuha tayo ng isang piraso mula naman dito sa motor at doon sa timer. So ilalagay ko lang itong camera para may splice ko to o may dugtong ko nitong tatlo. So ayan, ito yung pang galing doon sa was timer. Ayan, kung nakakita nyo siya guys, galing sa was timer, sa capacitor at dito sa motor. Ang natitira na lang ay itong linya para sa power cord o doon sa common. So ito naman, iwanan muna natin yan na ilagay na natin isang piraso sa ano. Ayan, makikita nyo, bali tatlong ano yan, tatlong magkadugtong para sa timer, galing sa timer, galing sa motor at galing sa capacitor. Ganun din dito sa isa. Ayan, tatlong connection yan guys. Ayan, tatlong connection. Dadako naman tayo dito sa spin dryer. So makikita nyo guys naman, mayroon siyang tatlo din na mayroon din siyang tatlong wire. Lagay ko lang itong camera para malinaw, para makita nyo at hindi siya gumagalaw. So ito, tanda natin guys, yung power cord o yung mismong common o yung ano line 1. Ito guys, yung common, huwag yung kalilimutan, huwag dapat yan may lagay dito para sa capacitor. So lagay muna natin yan, itong dalawang red, itong red at yellow para sa capacitor. So unahin muna natin itong red. Kukuha tayo ng isang piraso mula doon sa capacitor, tugtong natin dito. Ayan, tugtong natin siya guys. Ito naman, yellow. Itong red guys, yan, itong red, lagay natin dito. Yan, lagay natin dyan. Lagay natin yung red na galing sa capacitor, yellow galing sa spin motor, at yung isang piraso galing doon sa timer. So makikita mo siya, pupuntang timer siya. So yan guys, pang kulay blue dito, idudugtong natin guys dito sa isang piraso galing doon sa capacitor at galing dito sa was motor. Ayan guys, nadugtong na natin. Ang natitira na lang itong common ng spin motor at yung common ng was motor. Meron pa tayong idudugtong guys, kung makikita niyo yung switch. Ito yung switch, kapag binaba mo yung top cover ng washing machine ay aandar. Ayan, switch niya. Ayan yung switch niya guys. Ayan, nakakonik. So tapos i-connect din natin to sa timer. Kahit umiikot guys yung timer, hindi andar pag hindi nakadikit yung switch dito. So ikakabit muna natin siya. Ayan, nakakabit na natin guys. Ang natitira na lang na wire, itong galing dito sa spin motor, saka sa was motor, saka galing doon sa
wash timer. So itong kulay brown, galing yun doon sa wash timer. So ang gagawin natin guys ay idudugtong na natin sa power cord. Ito yung power cord natin. Ayan, power cord natin. Lalagyan din natin ng, kailangan natin ng fuse. Itong fuse guys ay pang protect dito sa motor, spin motor, o di kaya dito sa wash motor. Pang protect siya. Ang gagawin natin ay dudugtong lang natin pang series, para siyang series yan. Ganyan lang yung guys gagawin. Yan. Tapos dugtong nyo ito guys. Yan, dudugtong nyo lang yan. Ayun guys, nailagay ko na yung power cord. So makikita nyo siya, nakalagay na yung power cord. Ayan. Galing doon sa wash motor, isang piraso. Ito yung common niya. Tapos yung spin motor, isang common niya, ginawa natin. Pinagdugtong na natin. Ayan, makikita niya. Pinagdugtong na lang papuntang power cord. So ito yung fuse. Ayan guys. Ang gagawin natin ngayon ay i-check natin ng analog. Set na siya sa X10. So yan, X10 na siya guys. Subukan natin saksak i-tester. Pihitin natin yung wash timer. So yan, pihitin muna natin yung wash timer. Kung nakakita nyo siya guys, tumutunog na siya. Ibig sabihin, gumagana. Ang gagawin natin, ay itatapat natin o ididugtong natin ito o titesterin natin itong power cord kung meron na nga ba siyang deflection. Kung nakita nyo siya guys, meron na siyang deflection. Ibig sabihin, dugtong na lahat, nakadugtong na yung wire na ginawa natin. So ayan, kung nakita nyo siya guys dito sa needle pointer natin ay gumagana na. So ang gagawin naman natin, lilipat tayo doon sa spin timer. So ayan, pipihitin natin to guys, spin timer. Ito yung spin timer. Yung spin timer natin guys, gumagana na. Gumagana yung spin timer, pero hindi pa siya nakadikit doon. So ang gagawin natin, ididikit natin para magkaroon ng deflection itong ano natin, analog tester. Kukuha lang ako ng screw. Kung nakikita nyo siya guys, yan. Kung nakikita nyo yung deflection o yung analog tester natin, gumagalaw. So ayan, gumagalaw yung analog tester natin. So ibig sabihin, konektado na lahat. Ang gagawin natin ngayon guys ay sasaksak na natin sa kuryente. So ngayon guys, sasaksak na natin sa kuryente. Na-tester na natin sa analog tester. So ayan ang power cord. Ang gagawin natin ay papaganahin muna natin yung wash timer o wash motor. Papaganahin muna natin. So isasaksak muna natin to guys. Yan, saksak muna natin siya guys. Counting check lang. Ayan guys, kung nakakita nyo, nakasaksak na siya. Tapos pipitin natin doon sa spin wash timer.
Kung nakikita nyo siya guys, gumagana na yung wash motor natin. So makikita nyo siya guys, reverse forward, gumagana na po siya. So ayan, nakikita nyo siya guys. So ang gagawin naman natin ay papaganahin natin yung spin dryer natin. So ayan, spin dryer natin. Nakikita nyo siya guys. Repeatin natin tong spin switch, spin timer. Hindi pa siya guys gumagana dahil hindi pa nakababa o hindi pa naka-switch on yung switch natin. So ang gagawin natin ay isi-switch on na natin. So ayan guys, nakagawa naman tayo ng connection tungkol po sa double tab washing machine. So nakikita nyo siya guys, gumagana na. Sana po ay nagkaroon po kayo ng konting kaalaman tungkol po dito sa wiring, pagwa-wiring ng double tab washing machine. So ayan yung mga pisa niya. Ayan. Hanggang dito na lang guys, sinabot na naman tayo ng pamamaalam. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking YouTube channel. Ingat po kayo at God bless you po.